Amen. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Excited po ang lahat na meron na naman pong nabuksan isang pintuan ng pagpapala. Pintuan na patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Amen. So, siguro pag-exhort ng offering ay hindi ko na po tatagalan dahil alam kong marami na tayong alam about the verses at about sa offering na hindi na kailangan sa atin at tayo yung mga hinog na. Laging hinog para magbigay sa Panginoon. Pero itong pag-exhort is that paalala po sa atin kung sino tayo at kung ano yung gawain natin at kampanin natin at kung bakit tayo nagbibigay. Okay? So gusto ko lang po ibahagi ang isang talata na hango po sa Santiago chapter 1 verse 17. Santiago chapter 1 verse 17. Pasensya na po, mahina ang aking ililit. Pahiram naman Thank you po. Para yung aking pangalawang masay. Okay. Dito sa Santiago chapter 1 verse 17, sabi po dito, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniwan o binayaan man sa dilim. So napakagandang talata po na ang ating Panginoon, ang ating Ama na lumikha ng langit at ng lupa, ang siyang nagbibigay ng lahat sa atin. Wala siyang kinaila, wala siyang hindi, kundi ipinagkaloob niya lahat sa atin. Marami po tayo, countless po, yung pong ipinagkakaloob at binibigay ng Diyos po natin sa bawat isa po sa atin. Alam po ninyo dito sa bansang Japan, marami po akong hinangaan na kaugalian po ng Japan, lalo na yung pagiging malinis, at yung pagiging, yung isa po, yung isang hinangaan ko is yung pagiging mapagbigay. Di po ba pag merong nagbibigay sa isang Japanese, for example, bibigyan natin yung isang Japanese, hindi pwedeng hindi sila magbabalik ng bigay din sa inyo. Yun po napakagandang ugali o kaugalian po ng Japanese. Na kung bibigyan mo sila, nagre-return sila. Meron din sila ibibigay sa iyo. No? So, ang mga Kristiyano, ganun din po. Dahil ang Ama natin, as we have read, na siya yung nagbibigay ng lahat sa atin. At ang lahat ng ating tinatamasa at meron sa atin ay galing sa Kanya. No po? So, ang mga Japanese, halos lahat, ganun po yung kanilang kaugalian. Mapagbigay po sila, hindi sila kuripot. No po? Lahat, may balik po yun. Kahit hindi ka nagbigay at ginawan mo na sila ng mabuting bagay, meron at meron silang ibabalik sa iyo, ibibigay sa iyo. So tayo po, bilang mga Kristiyano, yun din po ang gusto ng Ama. Dahil kung titignan po natin, isang karakter din po ng ating Diyos Ama is a giver. Di po ba? Giver siya. Wala siyang ipinagkait sa atin. Ibinigay niya kahit ang kanyang bugtong na anak. Giver po siya kasi mahal niya tayo. So isang compare sa kanya why he gave his only begotten son, as we have read in John 3:16, is that He loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya niya ibinigay kahit bugtong niyang anak. So yun yung pagmamahal ng Diyos na hindi kayang higitan, hindi kayang pantayan, kakaiba yung kanyang pagmamahal. So tayo po bilang mga mananampalataya at bilang din po mga tinawag ng Diyos at bilang din ibinilang na kanyang mga anak, magiging ganun din po tayo kasi Ama natin siya at tayo'y kanyang mga anak. At kung babasahin po natin yung Book of Acts, Book of Acts, wala pong yan, wala nakasulat na amen, dahil tayo ang magpapatuloy ng ministry ni Lord. Di po ba? Tayo ang magpapatuloy. Inumpisahan ng ating Panginoong Yesus, tayo yung magpapatuloy. So pagpapatuloy po ng kanyang ministry, we need money. Kasi hindi kikilos ang ministry kapag walang pera. Di po ba? Kaya tayo nagbibigay. Then, one thing po na kaya tayo nagbibigay, sa akin lang po, no? Kaya ako nagbibigay because all I have is from God. Ang lahat ng nasa akin ay galing sa Diyos. Ang lahat ng sa akin ay ibinibigay ng Diyos. So why not na ipagkakait ko at ilalagay ko sa likod at ititikop ang aking mga kamay para sa Panginoon? Kailangan, laging nakabukas, pero kailangan may laman. Kasi may nakabukas ang kamay na hinihingi na. Ano po? Panginoon, ano? Kailangan may laman, ano po? May laman po. So yun po yung character po na dapat nabihin natin. Then may nabasa po ako sa Facebook na sabi niya po, sa isang nasabi niya, ang buhay po natin ay para isang aklat.
Ayan, para isang aklat, sabi yang ganon. Yung umpisa, pinanganak na tayo, no? Yung gitna noon, tayo yung gagawa noon. Then yung pangatlong kabanata, yun na yung end natin. So alam natin na ang lahat sa atin ay pupunta for eternal life. Meron tayong eternal life, meron tayong everlasting life. Ano po? So tapos na yung huling kabanata natin, yung nasa gitna, ang ating pinupuno. So punuin din po natin yon ng mga mabubuting bagay, katulad po ng pagbibigay at hindi pagmamaramot sa gawain ng Panginoon. Kasi meron po talagang galante sa ibang bagay, pero hindi galante sa gawain ng Panginoon. Ganon. Talagang ako po isang kuripot, sabi ako mga inuban na kuripot, inamin ko po. Kuripot po ako, pero sa ibang bagay, talaga. Sa ibang bagay, kuripot po talaga ako. Hindi ako magbibigay, hindi ko gagastusan ng isang bagay na hindi naman, kahit wala naman yun, hindi ko gagastusan. Pwede naman ako mabuhay ng gano'n. Pero yung ganito po, sa gawain ng Panginoon, parang hindi ako mabubuhay na hindi ako magbibigay. Alam po ba ninyo, nakakasaya po at talagang iba ang nararamdaman ko kapag ako'y nakapagbibigay. Kahit hindi sa gawain, kapag nangangailangan at ako'y nakakatulong, kakaiba po talaga. Kakaiba po talaga. So, yun yung gustong maranasan natin. Gusto ni Lord na maranasan natin. Gusto ni Lord na gawin natin. Kasi tayo ang gagamitin ng Panginoon. Hindi lamang yung bibig natin, kundi lahat ng katawan natin, lahat ng buhay natin, maging yung kamay natin, lagi natin ibukas sa Panginoon. And I believe, kapag lagi namang bukas yung ating mga pitaka, bulsa, at ano natin yung kamay natin para sa gawain ng Panginoon, hindi naman magkukulang talaga si Lord eh. Dahil sa kanyang pagpapala. Eh, talagang salita po ng Panginoon yun, pangako niya. Kapag tayo nagbigay, ibibigay niya na, babalik na, sino po? Siksik, so tayo na pong magbigay sa Panginoon dahil wala mo yung magkakamitin kundi tayo po. So masiksik po tayo. Ayan. Yung pastora po ng Omia, nagdumiling. Ayan. Kumikop. Kita ang kanyang mga mata. Nakahawa ko dito. Okay. So, pray po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Amen. Pray po natin. Hallelujah. Glory to you, Father God in heaven, maker of heaven and earth, giver of everything, our provider, Jehovah Jireh. Salamat po, Panginoon. Sa iyo nga na naman po isang pintuan, Lord God, ng pagpapala dito sa Umia na we believe, Lord God, that this is the time na mabuksan nga po ang Umia rito para, Lord God, lalo pang maraming makakilala sa iyo at lalo pang maraming sasamba sa iyo dahil ito ang nais mo, O God, sa mga nilikha mong tao, ang siyang, Lord God, sila, O Diyos, ay sumamba sa iyo. Maraming salamat po, Lord God, sa mga kamay na nag-abot para, Lord God, maisulong ang gawain dito sa Umia. And we believe, Father God, na sa mga kamay na to, Lord God, na nag-abot at patuloy, Ama, na mag-aabot ay iyong nga po amang pagpapalain as you have said in your word, Lord God, na if you will give, we will receive, Father God. Salamat po, Lord God, at hayaan mo nga po, Panginoon, na ang Omnia Church, Lord God, ay patuloy po, O Diyos, na maging bukas ang pagpapala, Lord God, na hindi nga po, Ama, sila magkukulang in every aspect, Lord God, ng church na to. At higit sa lahat, Panginoon, sa spiritual, maging, Panginoon, sa financial. I-bless mo nga po, Panginoon, ang church na to financially. I-bless mo nga po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, lalo higit, Ama, ang kanilang pastora, as you anointed, Lord God, sa araw na to. Lord, salamat po, Panginoon, dahil, Lord God, tunay, Panginoon, na kapag ang iyong binuksan, O Diyos, ay walang makapagsasara nito, Lord God, kundi ito'y patuloy, Ama, na magtutuloy-tuloy at patuloy po, O Diyos, na iyong pagpapalain, Lord God, ang church na to. Maraming salamat po. Tinitiwala namin, Lord God, sa iyong mapagpalang kamay ang church na to, na patuloy nga pong hawakan mo, na ikaw maging sentro, Ama, ng church na to. Whatever, Father God, come along this church, Lord God. Lord, kayo, Panginoon, ang siyang may
may hawak nito at patuloy ugat na tagumpay, Panginoon, sa bawat gawain, Lord God, ng church na to. Maraming salamat po. We bless you, we glorify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.